Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay 22 ng buwan ng Hulyo. Katatapos lamang ng ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong masasabi niyo sa katatapos lamang na sona? Malaman naman yung kanyang pagre-report at mukhang nagustuhan ng maraming Pilipino at medyo matagal ang standing ovation doon sa huling mensahe niya hinggil sa Pogo. Mukhang matagal nang dapat talaga isarado yung mga tinamaan ng kulog ng mga illegal na mga Pogong yan. Bakit naman kasi dumami ang mga illegal na Pogo? Bakit napasok tayo ng maraming mga aliens dito sa Pilipinas? Kailan kaya sasabihin? Anyway, ito si Brother June Banag, nag-aanyaya sa inyo na subaybayan po at samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Maulang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radio 5 True FM. Yan po ay nakakasakop sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa. Tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang live stream ng ating episode ngayong gabi. At syempre po, mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at saka sa TikTok. And don't forget, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel para naman sa mga nais maging bahagi at makibahagi sa ating programa at magbahagi ng mga kwento ng kanilang buhay, mga liham, kasaysayan, problema na idinudulog po sa ating palatuntunan. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Lunes ngayon. Hindi ko alam kung anong ating Pes-to-Pes episode ngayong gabi, pero babalikan ho natin yan mamaya. Samantala, simulan natin ang ating Lunes ng gabi ng paghahatid sa inyo ng mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, 22 ng buwan ng Hulyo. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, 22 ng buwan ng Hulyo. Ngayon po ay kafiestahan ni Santa Maria Magdalena. Saint Mary Magdalene. Sabi ng iba, ito raw si Maria Magdalena ay yung makasalanan na babae. Pero iba ang sinasabi ng kasaysayan kung sino si Maria Magdalena. At ang Ebanghelyo sa araw na ito ay matatagpuan sa 20 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 1 hanggang 2 at talata 11 hanggang 18. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakadamit puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae,
bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila inilagay. Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang hardinero, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at sa aking Diyos at inyong Diyos. Kahit si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita kong Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Mga kapatid, bigyang linaw lang po natin, si Maria Magdalena, although tinatawag na Maria, ay hindi po ito si Maria na kapatid ni Santa Marta at saka ni San Lazaro na binuhay ng ating Panginoon. Ang Maria na kapatid ni Santa Marta ay si Maria ng Betania. Okay? Ito po si Maria Magdalena ay taga Magdala. Ang kanyang pangalan ay Maria, taga roon siya sa Magdala. At kung kayo mapupunta sa Holy Land, merong isang bagong natagpuan doon ng mga archaeologist na lugar na nagpapatunay na yung lugar na yon ay Magdala. Ang hanap buhay nitong si Maria Magdalena ay nagpapaupa ng mga boats, mga bangka, sa mga mangingisda at meron din siyang negosyo ng pangingisda. Kaya may pera itong si Maria Magdalena. Siya ay hindi po makasalanan katulad ng nakagawian nating pagkakilala sa kanya na makasalanang babae. Siya po ay may kayang buhay at ang unang-unang babaeng sumunod sa ating Panginoon at nagsuporta at nagbigay ng financial assistance sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Maraming pera ang ginugol ni Maria Magdalena sa mission ng ating Panginoon sa pagtulong sa mga pangangailangan ng mga apostol ng ating Panginoon. Si Maria sa aming mga Dominicans ang tinatawag na first preacher, ang unang tagapagpahayag ng mabuting balita, sapagkat siya ang inatasan ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita ng kanyang muling pagkabuhay sa mga apostol. Kapatid, ano ang iyong misyon sa buhay? Ikaw ba ay katulad ni Maria na taga Magdala na nagpapahayag ng mabuting balita sa daigdig? Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, Lunes ngayon, 10 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi. Ang inyo pong mapapanood ngayon ay bahagi po ng itinampok ngayong umaga sa programang Face to Face na napapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 ng umaga hanggang alas 11:15 at ito po ay may replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
Kung sakali pong meron kayong komento o mensahe na gusto po ninyong ibahagi na may kinalaman dito sa episode na ating mapapanood ngayon, pwede ko kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment kayo sa ating live stream or tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang episode natin ngayong gabi sa ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love. Ang title po natin, Babala. Huwag manakit ng bata. Panoorin natin. Ano po ang inirereklamo ninyo at sino? Nirereklamo ko po si Haina, yung kapitbahay ko po, kasi lagi niyang pinapalo yung anak ko na may sakit na epilepsy. Kapitbahay ninyo, pinapalo niya? Opo. Bakit daw? Kasi malikot daw po yung anak ko, kasi ako po nagtatrabaho ako dun sa kanya. Lagi kong kasama yung anak ko kasi may sakit nga po. Tapos pag umuwi po ako sa bahay, pag wala po ako doon, pinapalo pala niya yung anak ko kasi malikot po. Sino ang nagsabi sa iyo, Ate Joy, na pinapalo pala siya? Yung anak ko kasi nagsusumbong sa akin. Nagsasalita. Kaso lang hindi ko po pinapansin kasi hindi ko naman po naaktuhan. Nung nagluto po ako sa bahay, nung umuwi yung anak ko, nagchichill na po siya, tapos nangingitim na po. Doon ko po siya sinugod kasi bakit niya sinasaktan ng anak ko na may sakit. Sa tingin mo, gaano nakatagal niya itong ginagawa? Maraming beses na po, kaso lang hindi ko po pinapansin kasi nga hindi ko naman naaktuhan. Pero ano ba ang sakit ng anak ninyo? May focal epilepsy po kasi yung anak ko. So, nung sinugod mo siya, ano ang nangyari? Ano po kami, tinanong ko po siya, bakit niyo mo sinasaktan yung anak ko? Eh, dyan magkasama lang naman tayo, dapat sa akin ka na lang nagsabi. Hindi yung, alam niyo po kasi yung anak ko, pag ano po siya, yung parang natitrigi, ay yung parang napapagalitan po, doon po siya naatake. Kasi hindi po siya pwedeng pagalitan ng todo-todo, tsaka tinatakot po niya. Na ganun. Okay, gaano ka na nagtagal nagtatrabaho dito? Mga 1 taon na rin po. Kasi nagtitrim po ako ng bag sa kanya eh. Kasi kaya ako lang po laging iniiwan yung anak ko doon pag umuwi po ako sa bahay kasi walking distance lang naman po. Okay. Pag nagluluto pa ako, yun na. May mga anak ba itong si Haina? Meron din po, pero malalaki na po yung anak niya, mga binata na po. So, kayo ba ay nag-usap na tungkol dito? Pabarangay ka ba? Hindi na po ako nagpabarangay kasi ang iniisip ko nga po, dapat intindihin nila yung anak ko. Kasi alam naman po nilang may sakit kasi ang tagal naman po nilang, alam naman nila na lagi kung dinadala sa ospital yung pag inaatake. Ang ano ko lang po sa kanya, bakit kailangan niyang paluin? Na alam naman niya na kung anong nararamdaman ng anak ko pag ganun ang nangyayari. Siya ang sinasabing nanakit sa anak ni Joy na may epilepsy. Haina, pasok! Bakit? Ikaw na gaganyan sa anak ko. Puro braso lang po ang kata- Bakit? Ang dami mong atraso. Isang beses ulit pa ang anak mo. Dahil hindi lang yan. Ang dami-dami ng binuhay sinasabi niya ng ang anak makina ko. sa akin. Kaya pa kanya umandar. Eh kung matahi ang kamay Ang sinasabi ko sa'yo, dapat sawayin mo yan. Hindi mo dapat paluin. Dapat hindi mo paluin. Teka, magtubig muna kayo mga moms. Dapat hindi mo ginaganon yung anak ko kasi kung ano mangyayari sa anak ko. Siyempre, malikot ang anak mo. Oo, alam mo yun. Alam ko malikot yung anak ko. Pero dapat Diretsahang dapat tanong. Dapat hindi. Dapat hindi mo ikaw dapat ang Diretsahang tanong, Ate Haina. Totoo bang sinaktan mo ang anak ni Joy na may epilepsy? Ma'am, ganito yon. Pumunta yung anak niya sa akin, ate, nasaan? Hindi pumupunta yun. Tita Hena, nasaan si mama? Ang sabi ko sa kanya, umuwi si mama mo. Sabi ko, umuwi ka na kasi si mama magluluto. Eh di ngayon, umupo siya sa makina. Sabi ko, wag kang maglikot dyan, ha? Sabi, hindi po. Inopen niya yung makina. Tinapakan ngayon, di tumakbo. Yung kamay niya, ang inaano ko doon, yung kamay niya, baka matahi, ma'am, sagutin ko pa yun. Ay, ang laki ng karayom ng makina ko. Oh. Tapos sasabihin mo, pinalo ko. Sa totoo lang, pinalo mo naman talaga. Sige, Pinalo mo, hindi lang isang beses. Maraming beses mong ginagawa yun. Hindi Yun pa ang umiyak lagi sa bahay. sinasabi niya sa akin. Pagdating doon sa Pinapabayaan kalagitnaan lang ng daan, kita. umiyak ng umiyak. Eh, siyempre, umiyak, hindi na nga makaiyak. Teka lang ha, paano mong pinalo, Ate Haina? Dinampian ko lang sa Hindi yun. Hindi pwedeng dampi lang yun kasi hindi iyak yung kung dampi. Ay, natural, artista yun ang anak mo. Talaga? Ikaw pag pinapalo ka, nag-aartista ka? Siyempre. Ikaw yun. Artistahin. Ikaw ang artista. Pag pinalo ka, hindi ka pala umiyak. Ikaw yung artista, anak ko hindi artista. Ate Nasaktan Haina, yun. minsan mo lang bang napalo o pagka nandiyan dyan ay ikay
napupundi ka dahil malikot. So, lagi mo bang napapalo? Hindi po, isang beses lang. Hindi, isang Napupulit beses, talaga ma'am. ako, ma'am. Talagang malikot talaga. O, malikot talaga. Inaamin mo naman na malikot. Ang hawak namin mga gunting. Minsan kinukuha ang gunting ko, kinukuha ang martilyo ko. Paano hindi ako Bakit kayo malayamot? pumapayag na nandoon yung bata? Kung ganyan ang Hindi po, ang lugar, ha? It's not safe para sa Hindi, isang ma'am. Pag batang may nandun naman sakit. po ako kasi minsan ko lang naman po yun iniiwanan doon. Ngayon, kasi hindi nga pwede siyang iwanan sa bahay kasi kung siya lang mag-isa po doon sa bahay, kung ano naman ang gagawin niya. Ngayon, nung nagkataon lang talaga na pag iniiwan ko, kaso lang yung huling nangyari nga po na pinalo niya ng ganun. Sa mga magulang po na may mga anak na may developmental disability, kasama dyan yung mga may autism, napakahirap po ng role ng mga magulang. Kinakailangan mahaba ang pasensya. In fact, doon sa mga bata na may autism, yung mga magulang nila ay pina-attend ng seminar para maunawaan kung ano ang nangyayari sa isip ng mga anak nila. So, ang unang nakakaunawa sa mga batang may developmental disability, yung mga magulang. Alam nila kung paano i-address ang problema. Silang unang nakakaunawa niyan. Kay Haina, maraming salamat at binigyan mo ng pagkakataon na makatulong ka rin kay Joy na pumayag ka na dalhin yung kanyang anak doon sa inyong patahian. Although, ang environment ay hindi conducive para doon sa bata. No? Ang intention siguro ni Haina ay makatulong din. Pero kung si Haina ay hindi nakauunawa sa takbo ng isip ng isang batang may developmental disability, I'm telling you, siya ang unang magagalit, magwawala, at mauubusan ng pasensya. Kung pinalo mo ang bata, kahit minsan lumabag ka na sa batas. Yun ang pagkakaalam natin. Si Joy, ang pagtutuunan ko ng blame. Kasi Joy, from day one, ikaw nakakaalam na yung anak mo may problema. Alam mo ang ugali ng anak mo, minsan hindi makontrol, curious ang bata. At the age of 11, maaaring ang mental age niya, hindi 11, baka curious yung bata sa mga nakikita niya. In other words, dapat alam mo na yung tahian ninyo, hindi conducive yun sa bata. Kung ang katwiran mo ay umuwi ka ng bahay para magluto, pasalamat ka kay Haina dahil habang nagtatrabaho ka, pinauwi ka niya ng bahay para makapagluto ka. No? Yun nga lang, hindi mo isinama yung anak mo. Dapat kasi sa mga batang katulad yan, hindi nawawala sa mata mo ang mga batang yan. So, may pagkukulang ka rin. No? May pagkukulang ka rin. In other words, bakit binibigyan din ko yung ginagawa din ni Haina? Maaari nagkamali siya. Naubusan siya ng pasensya. Kasi hindi niya nauunawaan ang takbo ng isip ng bata no? Kaya ako sinasabi ito, gusto ko rin makita mo, Joy, yung intention ni Haina na makatulong din sa'yo. In fact, sa ibang kumpanya, hindi mo pwedeng dalhin yung anak mo rito. Kung ayaw mo, huwag ka na magtrabaho kasi delikado See? Pananagutan pa niya yun. Ibig sabihin, makita mo rin yung intention niya. Hindi siya masyadong masamang tao. Meron lang siyang intention na maganda. Pinalo niya yung anak mo dahil lang siguro sa hindi niya makontrol yung sarili niya, hindi niya naunawaan. Pero maaaring maging daan pa rin ito para magkaintindihan kayo. Ang sa akin lang sa iyo, Joy, kailangan ng atensyon mo talaga dun sa anak mo. Ang buhay at ang pananaw ng isang batang may focal epilepsy. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Maraming salamat. Ito po ay isang isang napakagandang aral to. Si Haina, yung employer, maaring napitik napalo yung kamay ng bata, no? Kasi kung sa yung mangyari yun, yung bata pinaandar yung makina na panahi, merong karayom yun na malalaki. Kung daanan ng karayom yung daliri ng bata, di ang laking pananagutan yan. Masasaktan pa yung bata, di ba?
Now, ang sisisihin ko rito ay yung magulang. Bakit umuwi ka ng bahay, hindi mo dinala yung anak mo alam mo may kapansanan sa isip yung anak mo. Di ba? Sa mga magulang ng mga batang may developmental disability, SOP po yan, binabantayan ng mga anak natin. At tandaan nyo, kung si Joy nakikinig ngayon, yung pinapasukan mong kumpanya na tahian, hindi conducive dun sa anak mo. Hindi dapat nandun ang anak mo. Lalo wala ka dun. Yun. Siya, sige. Kung meron kayong opinion, pwede ho ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating programa. Pwede ninyong i-comment sa comment section ng ating programa sa Facebook page. At babasahin ho natin mamaya yan. O pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, 10:02 ng gabi. Narito ang reaksyon ng ating mga kaibigan sa ating Pest to Pest Hirit ni Dr. Love. Batiin ko lang ang kaibigan natin si Santi Quiliao na ngayon ay nakikinig sa ating programa. Baka kasama niya si Bishop ng Batanes. Santi Quiliao, good evening and happy listening to you. And Chato Saklupi, good evening, Sabi ni Lina huwag kayong manakit ng bata na walang malay sa mundo, lalo na kung may sakit. Lahat ng bata ay malikot. Ingatan at mahalin ang mga bata. Ikaw na may isip ang higit na nakauunawa sa mga bata. Yan. Well, alam mo kung ako rin yung si pangalan nun, si Hina, yung may-ari ng patahian, baka, in all honesty, baka mapalo ko rin yung kamay ng bata. Alam mo, yung nakita mo nangyari sa harap mo, na baka matusok ng karayom yung kamay ng bata dahil binuksan ng bata yung makinang panahi Tsaka tinapakan yung food control, di ba? At saka naglalaro ng gunting. Pagka ganyan, talagang, posible na matapik mo yung kamay ng bata. At kung mag-inarte yung bata, reaction na lang ng bata yon, di ba? Pero, ang sisisihin ko dyan, hindi naman yung kapitbahay sisisihin ko. Sisisihin ko yung nanay. Kuneho ka. Bakit iniwanan mo yung anak mo dun sa factory? Umuwi ka sa bahay para magsaing? Hindi sana sinama mo yung anak mo. Pagkatapos nakita mo yung amo mo na nagpapasweldo sa'yo. Sinalubong mo kaagad ng paghila ng buhok sa kanya. Anong klase yan? Si Greta Arce. Etong kanyang reaksyon. Sa totoo lang, kapag tayo nagtatrabaho, bawal isama ang mga anak, hiwalay ang trabaho at bahay. Dapat, kung napalo, may nagawang hindi okay, kailangan ng disiplin. Kung ayaw maturuan o madisiplina ang anak, sa bahay na lang ang bata dahil no yan sa workplace. Lalo na kung makagawa ng aksidente ang may sakit na bata, dapat sa bahayan. Hindi playground ang workplace. Totoo yun. Kaya nga si Joy dapat magpasalamat din dun kay Hina, di ba? Dapat magpasalamat din siya dahil ilang taon na rin niyang iniiwanan yung anak niya ron. Yung ba naman may-ari ng patahian na mag-aalaga sa anak mo, samantalang ikaw ay nagsasaing. Wala namang wala namang logic yun, di ba? Bueno, ang oras natin. Aba, teka muna. Akala ko ay papasok na si Lanza Billion. Magla-live si Lanza Billion ngayon, ha? Si Nanay Lourdes ng San Fernando, La Union ay nasa linya para bumati sa atin ng isang maganda, mapagpala at maulang gabi sa iyo, brother! Aling Lourdes, magandang gabi. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang maulang gabi sa iyo, brother. Sabi ko na nga, cliche yun Aling Lourdes! Yes po. Matutuwa ka ngayong gabi. Opo. Opo. Bakit? Kinikinig ka na kaagad. Hindi ko pa sinasabi sa'yo. Ngayong gabi, kasama ko rito ang uod ng gandang lalaking hinahangaan mo na si Lance Abellion. Magla-live siya ngayon. Opo. Kaya sobrang kilig. Opo. Sobrang kilig mo no?
Alright. Anong masasabi mo dun sa story natin sa Pest to Pest? Ay, naku, hindi naman talaga tama na iwanan niya yung bata doon sa pinagtatrabahuhan niya. Dapat isama niya talaga yun. Dapat pa nga siya magpasalamat doon kay Hina kasi pinagmamalasakitan din niya yung bata, ayaw rin niyang masaktan. Oo nga. Kaya niya sinasaway. Kaya ikaw din, huwag mo namang masamain yung ginagawa ni Hina na pagmamalasakit sa anak mo. Kasi ayaw rin yung may mangyari. Hindi maganda. Paano kung matahinga yung anak mo? Di sinong sisisihin mo, di yung amo mo rin. Oo. Dapat talagang isinasama mo yan pag umuwi ka. Huwag mong iiwanan. At saka mabuti nga, pinapasama sa kanya yung anak niya habang nagtatrabaho siya. Delikado yun. Actually, delikado yun. Kung yung bata ay naglalaro ng gunting. Opo, alam mo yan. Alam mo yung gunting? Hindi laruan yan eh. Oo nga po. At kasi, ang totoo po niyan, brother, talagang ang bata malikot. Kasi nagdaan din po ako sa pagkabata, kaya alam ko ang bata. Opo, malikot din po talaga yan. Oo, minsan ikaw ay naging bata rin, di ba? Opo. At kaya dapat ang magulang ang nag-aano po diyan sa bata. Hindi niya iniiwan kung saan-saan. That's right. Bawal po talaga yan na isinasama sa trabaho yung bata eh. Bawal po. Oo. Ngayon, aling bawal, ano naman ang masasabi mo at nandito ang crush mo na si Lance Abellon? Ay, Lance, ang masasabi ko lang sa'yo, ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Ano? At Pagpaano? ipagpatuloy lang po niya ang kanyang ginagawang pagsusulat ng tula. Ipagpatuloy. Opo. Oo. Diyan po siya magtatagumpay. Opo. Oo. O siya, sige, nadinig ka naman ni Lance Abellon. Pakinggan mo na lang siya at baka meron siyang mensahe sa'yo mamaya. Yun po ang hangat ko sa kanya, ang pag-angat po ng kanyang karir. Oo. Siyempre, lahat tayo. Yun ang pangarap natin para sa kanya. Opo. Okay. At binabati ko si Marie Viola, si Myra Bulisay-Lee. Bulisay-Lee at si Elizabeth Villa Gonzalo po. Alright. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. We have 21 minutes after 10. Kaiba ngayong gabi, di ba? Dahil umuulan at may bagyo yata tayo. Malakas ang ulan at humahangin ng malakas. Pero nandito at kasama natin live sa studio ang ating spoken word artist, si Lance Abellon. Lance, welcome to Dr. Love. Magandang gabi po sa iyo, Brother Jun, at sa ating pong mga listeners. Yes po, hindi po kayo namamalikmata. Nandito po ako sa studio. Walang makeup yan, ha? Wala po. Wala po ako sa StreamYard, wala po ako sa Zoom or whatsoever. Wala po ako sa bahay. Nandito po ako ngayon. Kung sa tingin nyo ay bakit nagbablush ang mukha ni Lance Abellon, walang makeup yan. Wala akong makeup. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya nagbablush yan. Baka nadinig niya kasi yung tinig ni Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Sana all. Natuwa naman po ako. Siyempre nakakatuwa, di ba? Pag alam mong merong umahanga sa'yo. Opo, it's a great feeling po na other people nakakapula ng mukha. Opo, tsaka po nakaka-flatter po kasi na hindi ko po kilala talaga na tao totally na who are admiring everything that I do. So, and she's willing to cook for you. Yun na nga po. Yeah. So, medyo hindi ko po alam mailap pa po ang schedule ko po ngayon. Sana mapasyal ka sa La Union. Yun nga po, one of these days. At ang offer ni Aling Lourdes sa'yo ay mamasahihin ka niya. Sana all. Okay, game. Game po tayo dyan kasi kailangan ko din po ng masahe. Parang tensyonado, muscles mo no? Sobrang tensyonado po ako the past few days and weeks. Alam mo, mahal magpamasahe ngayon dito sa Metro Manila. Ako nagpamasahe isang last week yata 2 hours mahigit 1,000 binayaran ko Oh, wow. Mahal naman. Mahal naman. Mahal nga kasi hindi sa bahay kasi nag-home service. Sisingilin pa yung pamasahe sa'yo. Sos, kaya Aling Lourdes, kung malapit-lapit ka lang dito, kung sa Cubao ka lang talaga,
hindi pa rin ako pupunta. Cubao, matraffic dyan. Cubao na. Anyway, kaibigan ako dyan sa Lubao, La Union. Lubao. Meron palang Lubao dyan sa La Union. Si Marife, Marife ba ang pangalan niya? Baros. Marife Baros ng Tubao, La Union. Well, anyway, good evening, Lance. Ano ba ang ating inihanda ngayong araw na ito na maulan at bumabagyo-bagyo? Yes po, tama-tama, no? So, dahil po ako po ay sobrang sabik na pumunta dito, ang inihanda ko pong tula ngayong gabi, Brother June, sinulat ko lang po siya kahapon lang. Talaga? Ano ito ha? Ang taon na nakakainis no? Yung pag nabago ng konti ang mood, yung may konting depression o konting sumaya, yung ulan. Huwag mong bibigyan ng papel at saka ballpen to. May susulat na poem to. Ganyan daw mga poets. Yan, poets. Mga anong tawag, moody. Aba, diba? Minsan po pag normally po kasi kapag umuulan po talaga, nakakapagsulat po ako talaga. Pero yun ang ano mo, yun ang weakness mo. Opo, kapag umulan po, ayan na. So medyo... Iba nga kasi ang feeling ng ulan. Iba ang amoy pagka umuulan, di ba? Yes po, iba po, iba. Parang nandun ka sa bundok na, alam mo yung maraming damo. Yun nga po. Pagkatapos umulan, yun. May sound effects pa talaga. Kulog yan eh. Oo. Ulan lang. Ulan lang sila. Medyo hindi po ako prepared doon. Pero alam mo ba yung feeling, Jake, nandun ka sa bundok, tapos umulan, tapos maamoy mo yung mga damo-damo doon na parang sariwang-sariwa. Saya nun. Oo, di ba? Sa mga poets kagaya ni Lan, sa mga artists na katulad niya, yung mga bagay na mga walang kakwenta-kwenta sa atin na bibigyan nila ng kulay yan. At yan ang ipipresent sa atin ngayon ni Lan Sabellion kung ano yung kanyang isinulat na poem para ngayong gabi. Okay. So, ang tula po na bibigkasin ko po ngayong gabi, live na live, ay isa pong tula na may kinalaman sa gitna ng meron at ng wala. Ang pamagat po ng piyesang ito ay pagitan. Ano nga bang pakiramdam na nasa gitna ka ng meron at wala? Pagitan. Parati ay natatagpuan natin ang ating mga sarili na laging napapadpad sa dalawa. Minsan, sa pagitan ng meron at ng wala. May mga araw na natitikman natin ang sarap ng meron. Merong madudukot sa bulsa kapag may kailangan sa trabaho at eskwela. Merong mapag-aalayan ng damdaming matagal nang ikinuhubli na umaasang makatutugon siya sa iyong pananambitan. Merong mga kamay na handang sumalo sa oras na ikaw ay madapa. Merong mga paa na handa kang sabayan sa paglalakad sa ilalim ng sikat ng araw o susukob sa'yo at papayungan ka sa pagbuhos ng ulan. Merong mga salitang yayakap sa'yo sa oras na makararamdam ka ng pagkabalisa. Subalit may mga araw rin na makararamdam rin tayo ng paghagupit ng kawalan. Nang wala. Na may mga pagkakataong wala tayong mapagbalingan ng ating mga pinakatatago nating mga katotohanan sa takot baka tayo ay mahusgahan. Na tila may mga bahagi ng ating pagkatao na nawawala at abala tayo sa paghahanap. Na walang mga sagot na mahagilap sa oras ng ating pagtatanong sa kung hanggang saan pa ba ang kayang marating ng ating mga paa. Na minsan, ang lahat ba ng nagiging meron ay humahantong nga ba sa wala? Subalit sa madalas na pag-uumpugan ng meron at wala ay nariyan ang pagitan. Ang pagitan na marahil ang hatid ay walang kasiguraduhan. Ang pagitan na maghahatid sa iyo sa isang laro ng paghihintay, ang pagitan na maghahatid sa isang pagpapasya. Sa pagitan ng meron at wala ay meron kang aakapin at bibitawan. Na maaaring lumikha ka ng isang panibagong pangarap para sa iyong sarili na kung saan, kung ano ang meron ay gagamitin bilang isang kalasag upang makausad at ang wala ay sisikaping mapunan. Sa pagitan, marahil makararamdam ng pagkainip, subalit tuturuan ka rin nito na hindi magmadali na akapin ang paghihintay ng hindi mangingimi na paniwalaan ng mga bagay na maaaring magkaroon ng katuparan. Na marahil mabagal man ang ating paglakad. Ang mahalaga ay sigurado tayo sa pupuntahan.
Na oo, marahil may walang katiyakan, subalit kalaunan sa gitna at bingit ng pagitan, kung matututuhan lamang nating kumapit sa kapangyarihan ng pananalig at pagtitiwala sa sarili at sa kakayahan na may likha na mapangyari ang lahat ng bagay, hindi man agaran, subalit mapaghihirumlin ng panahon ang ating mga pusong minsang naging sugatan. Nang sa itatakda niyang panahon, lahat ng bagay ay magkakatotoo. Na lahat ng bagay ay ating magagawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Galing, ano? Parang iniisip ko, kung ikaw ang mapapangasawa ni, anong pangalan, ni Lance, ano? Parang ko magagalit sa kanya kung nagsisimula ka ng magtaas ng boses, babasahan ka ng mga tula. Medyo patay. Yari. Medyo kakalma na siya. Kakalma na yan. Di ba? Pero napakagandang kasama dahil sa isang artist katulad ni Lance na pagtutuunan ng pansin yung mga bagay na sa mga ordinaryong taong katulad natin napalalampas natin, pero sa kanila napagtutuunan ng pansin at nabibigyan ng isang makulay na kahulugan. Yes po. And kasi po ang trabaho tinuturo po kasi sa akin sa MA, sa masters ko po sa UP. Ang challenge po sa amin mga manunulat ay bigyan po ng isang extraordinary na parang kahulugan or meaning yung isang bagay na ordinaryo lang. Na parang nasa sa amin po yung challenge on how we make it something extraordinary, right. Something that is ordinary. So oo, parang sa pagitan ng wala at meron. Apo. Parang sa pagitan ng wala at meron, ano meron sa wala at saka meron? Yun. Para po. Okay, so medyo nalilito na po yatang ating listeners no sa ideolohiyang iyon. Oo, diba? Medyo. Pero that was beautiful. May babatiin ka ba ngayon? Siguro nakatutok sa television ngayon si Mama Edna. Yes po, syempre po binabati ko po si Mommy Edna ng magandang gabi at mga kasama ko po sa Laya PH. Speaking po of Laya PH guys, Dr. Love at sa mga listeners, ngayon pong Sabado na po ay gaganapin po namin ang aming 7th anniversary show sa Laya PH. 27th of July. Yes po. Okay. We will be turning 7 years po. So 7 taon ng pagtatanghal ng pagpapalaya at pagbibigay ng inspirasyon. This is entitled This Is Us. Laya PH 7th Anniversary Show. This will be on July 27 and August 3 po. So, dalawang Sabado nyo po kaming makakapiling. This will be at Caperosa Steakhouse po sa Quezon City. At 7 p.m. po ang start ng show. Steakhouse? Yes po. Ay, naku. Pwedeng kumain habang nagtatanghal kayo, di ba? Yes po. So, habang pinapakinggan nyo po kami, pwede po kayong kumain ng steak kung gusto po ninyo. Oo, Wagyu. Mga Wagyu po, mga ganyan. So, may mga nagugutom po dyan, perhaps, no? Tayo na. Mga listeners po. Opo, so ayan. Okay. Well, thanks a lot. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat po. Atin po nakasama mga kaibigan si Lance de Leon sa ating programang Dr. Love Radio Show. Pagsuporta po natin sa mga kabataang Pilipino sa kanilang mga special talents. Oras natin, ganap ng alas 10:32 ng gabi. And I Love You So, tinig ni Bobby Goldsboro, 20 minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Nais lamang nating bigyan daan yung panawagan. Pagbati po ng kaibigan natin si Gigi Alindogan na nais bumati kay Georgie Kawachi ng happy birthday. Ngayon pa lang birthday ni Georgie Kawachi, ha? Happy birthday! Happy birthday to you, Georgie. At batiin din natin ang pamilya ng Bernabe, sina Tita Baby Bernabe, si Kay, tsaka si Dr. Edwin Bernabe, Tito George and Tita Alice Kawachi, ang mag-asawa ng Hilomen and Balicanta family, at siyempre si Odelia C. Mga pilgrims natin ito na tagal na nating hindi nakakasama. Maraming salamat. We have 19 minutes before 11. Narito ang liham kasaysayan padala ni Leia ng Oriental, Mindoro. Dear Dr. Love, magandang gabi po at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa inyong palatuntunan. Sana po ay mapili ninyo ang aking liham na ito.
Ako po si Leia, mula sa Calapan, Oriental Mindoro. Ako po ay 43 anyos na at in a relationship. Owner po ako ng isang events production company at masasabi ko pong dito po ako nagtagumpay. Nakapag-invest na rin po ako ng mga property at naipagpatayo ng bahay ang tatay ko at ang stepmother ko. Ulila na po kasi ako sa ina. Masasabi kong successful ako sa career ko at naabot ko ang mga pangarap ko, pero tila sablay pagdating sa pag-ibig. Isa lang po ang naging boyfriend ko at siya ay si Tom. Naging kami noong third year high school pa lamang kami hanggang sa kami ay nag-graduate sa college. After more than 2 years of working in our respective fields, niyaya na akong magpakasal ni Tom, pero humindi ako dahil may mga pangarap pa akong gustong matupad. Hindi niya ito matanggap at hindi niya ako mahintay, kaya minabuti naming maghiwalay na lamang. Nagkaroon siya ng asawa at nagkaroon sila ng 3 anak. Many years passed, naghiwalay sila ng asawa niya at muling nag-cruise ang landas namin. This time, natupad ko na ang pangarap ko. Gusto niyang makipagbalikan sa akin at masasabi kong may puwang pa rin siya sa puso ko. Sa totoo lamang po, mahal ko pa rin po si Tom, kaya siguro never ako nagmahal mula nang naghiwalay kami. Sinabi niyang aasikasuhin niya ang annulment nila ng asawa niya para maging legal daw kami. Gusto kong maniwala pero nagdadalawang isip po ako, Dr. Love. Sa edad kong ito, magiging okay pa kaya ang magiging relasyon namin? Okay nang ba kayang makipaghiwalay siya through legal means para sa amin? Tanggap naman ako ng mga anak niya, pero ewan ko po kung worth another try ang relasyon namin. Naguguluhan po ako, Dr. Love. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay magkaroon ng linaw itong gumugulo sa puso at isip ko. Thank you po in advance sa magiging payo ninyo sa akin. God bless po, Dr. Love. Gumagalang Leia ng Calapan, Oriental, Mindoro. Maraming salamat sa iyo, Leia, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang madalas nating nadidinig kapag ang dalawang nagmamahalan ay humarap sa altar at sa harap ng Diyos ay susumpa na magmamahalan sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, till death do them part. Abay sinabi ang Panginoon na ang pinagsama ng tao, ng Diyos, ay huwag paghiwalayin ng tao. Diba? Itong isang mainit na issue ngayon, kung ating dadalhin ang ating topic ngayon sa ilang mga mambabatas natin sa Kongreso na gustong ipasa ang divorce sa ating bansa. Actually, anong purpose ng divorce? Isa lang ang nakita kong purpose ng divorce. Para makapag-asawa uli. Yan. Pero, kagaya nitong problema ni Leia, ang tanong, bakit naghiwalay, Leia, si Tom at ang asawa niya? Kung ako ang tatanungin mo, ako'y lalaki kasi, dating babaero ko eh. Kung ako ang tatanungin mo, huwag kang maniwala kaagad sa sasabihin ni Tom. Kasi, pag kay Tom, ang sasabihin ni Tom, masama yung asawa niya. Siya ang api. Ayan. Normal yan. Kaya naghiwalay. Pero, bakit hindi mo rin kunin
ang panig ng kanyang asawa. Ano ang dahilan at pumayag makipaghiwalay ang asawa niya kay Tom? Now, next question. Sino ang nagdesisyon na humiwalay? Si Tom ba o yung asawa niya? Kasi kung yung asawa, yung babae, ang nagdesisyon na humiwalay, sasabihin ko sa iyo, Leia, na kayong mga babae, gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat. Mailigtas lang ang inyong relasyon ng inyong pamilya. At para mapasuko mo ang isang babae sa isang relasyon sa kanyang asawang pinakasalan at ama ng kanyang 3 anak, matinding paghihirap ang dinaanan ng babaeng yan. Kaya siya pumayag ng makipaghiwalay. Whatever it is worth knowing the reason why they separated their ways. Huwag mong paniwalaan na okay kayo ng mga anak ni Tom. 3 anak ni Tom. Kasi hindi ka po pwedeng ipantay doon sa kanilang ina. Kahit anong sama ng nanay nila, hindi ka po pwedeng ipantay doon. Kasi ikaw ay magiging madrasta lamang. Okay? Now, ang mga bagay na dapat malaman, bakit naghiwalay, ano ang panig ng kabilang ng babae, kung bakit nakipaghiwalay. Maaasahan mo ba na palaging maganda ang pakitungo ng mga anak niya sa iyo? Kasi sa isang ama, sa isang lalaki na may asawa at may 3 anak, hindi po ganong kadali na talikuran lamang ang kanyang pamilya. Lalo kung meron kang anak. Hindi ganong kadali para madaling kumuha ng ipapalit mo doon sa asawa mo. Now, here is another point. Sinabi niya sa iyo na aasikasuhin niya ang annulment nila ng asawa niya para maging legal kayo. Well, maganda yon, pero makakakuha ba ng annulment? Okay? Hindi lahat ng may gusto ng annulment nakakakuha ng annulment. Kasi mayroong mga pinagbabasihan yan para makakuha ng annulment. At kung wala pang annulment, huwag ka munang makipagrelasyon sa kanya. Ang huling tanong ko sa iyo, Leia, okay, nandun na tayo na may pagtingin ka pa rin sa kanya. Huwag na nating tingnan yung edad mo, that you're 43 years old already, na baka hindi ka na magsilang ng sanggol, baka masyadong huli na. Isipin na lamang natin na mahal mo pa rin siya. Pero dapat mong i-consider na hindi pa sila tuluyang nagkakahiwalay through annulment. Okay? In other words, may connection pa rin at hindi pa rin po pwedeng makipagrelasyon itong boyfriend mo sa iyo. Otherwise, magkakasala siya. Magkakasala siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa Diyos. Okay? Bakit hindi na lamang gawa ng paraan at maging instrumento ka, Leia, para muling mabuo ang pamilya nilang dalawa. Sa halip na ikaw ang maging dahilan ng pagkakahiwalay nila, bakit hindi ikaw ang maging instrumento para mailigtas ang kanilang pamilya? Maaaring hindi lang nagkakaunawaan. Maaaring nagahari lamang dito ang pride, pero dapat nating i-consider ang 3 anak ni Tom at ng kanyang asawa.
Hanggang dito na lamang po tayo at wawakasan na natin ang ating programa. Muli po kaming babalik bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa buong production staff ng programang ito, sa pamumuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo. Sa ngalan po ng ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating Producer, Jake Bacud, si Director Sheikh Mamaril, ang ating Technician ngayong gabi, si Aaron Tolentino, ang ating ORAD Operator, Mike Santillan at Mike Bulayog. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang bukas muli. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Alaikum.